Ito kahit papaano, magandagad ng balita sa Senado. Kinukumbinsi po at malaki ang posibilidad na muling pangunahan ni Senator Ping Lacson ang Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa maraming mga korupsyon, especially ang flood control scam. Ito po ang sinasabi ni Senator Tito Soto dahil kanya-anyang kinukumbinsi ito dahil siya yung merong kakayanan, kwalipikado sa posisyong ito. Kahit nagbitay na siya dahil sa tinuturing na pinipreso siya ng kanyang mga kasamahan sa Senado at ang nag-acting chairman dito pero wala pang hearing na ginawa ay si Senator Erwin Tulfo. Ganun pa man, naniniwala ang liderato ng Senado at ang majority ng mga senador na si Ping Lacson ay hikayatin, kumbinsihin na muling hawakan ang Blue Ribbon Committee as chairman dahil ito ay obligasyon ng Senado, obligasyon na rin ni Ping Lacson. Kahit na under pressure siya, dapat matapang na kanyang harapin ito at malaki nga po ang posibilidad na tanggapin. Kasi marami pong senador na tumanggi. Si Rapi Tulfo, si J. Beata, Ejercito, si Pangilinan, tumanggi rin kasi may mga komite na sila. Hindi biro kasi ang trabaho ng Blue Ribbon Committee, chairman. Kasi yan ang nag-iimbestiga ng mga di umano graft in corruption nung nakaraan at ng kasalukuyang gobyerno. So marami ka talagang babanggain dito, especially kapwa mo mga politiko sa Kongreso at Senado, lalo na ho dyan sa bilang mga proponent ng scam, yung flood control scam at saka huyang iba pang anomalya sa ating gobyerno. Yan ang trabaho ng Blue Ribbon Committee. Yung Blue Ribbon Committee kahit na walang resolution, pwedeng mag-imbestiga. Kahit na walang complainant, pwede rin silang mag-imbestiga. Dahil yan po ang authority nila. Kaya tamang-tama dyan si Ping Lacson. Sana makumbinse. Ito ay dating PNP chief, dating PAOK TF chief. So alam na alam niya ang trabaho ng isang investigador at naging investigador ito ng matagal ng panahon sa kapulisan. Ngayon ay senador na veterano. Kaya sana nga tanggapin. Wala na kasing iba eh. Yung iba naman hindi nakakaintindi, pilit sinasabing, si Marcoleta ang qualified dyan. Hindi ho pwedeng mangyari yun. Galing na nga sa kanya, tinanggal nga sa kanya eh. Kasi ang naghahawak po para po sa inyong kaalaman sa tagal ko na nagbabantay ng balita sa Senado at Kongreso, hindi po pwedeng maging chairman ng Blue Ribbon Committee ang oposisyon. Talagang ang chairman ng Blue Ribbon Committee kahit ng araw pa ay membro ng coalition ng majority. Kung sino ang Senate President, membro ng coalition ng Senate President ang chairman ng committee. Ganon din ang majority leader at saka yung iba pang committee chairman. Kaya yung nagsasabing si Marcoleta ang bagay, si Marcoleta ang dapat ilagay, gising kayo, nananaginip kayo ng gising. Baka gutom lang yan. Hindi mangyayari yan. Maliban na lang. Ulitin ko maliban na lang. Kung si Marcoleta, iwan niya ang mga Duterte, ang mga pro-Duterte senador at sumama sa majority, yan pwedeng ipagkaloob sa kanya. Pero kung mananatili siyang oposisyon, katunayan siya ngayon ng gugulo doon sa komite, kaya napipressure si Ping Lacson before, dahil iba naman ang layo niyan. Mukhang kaibigan niya yung mga diskaya. Dahil yung asawa ay executive director ng insurance company na may hawak sa mga diskaya. Ayun yun eh. Yung conflict of interest na doon ayaw lang tanggapin eh. Paano mo nang gagawin chairman? Na mukhang kasama sila sa dapat imbestigahan. Di ba? Yun po yun eh. So isip-isip din pag may time. Yung nagsasabi ng ganyan, DDS lang naman yun. Pero baka maniwala kasing iba suntok sa buwan yun. Okay? Ano yung masasabi niyan? Ping Lacson, posibleng mahikayat at ngayon linggong ito, pwedeng magkaroon po ng development. Katunayan, dapat mag-hearing ulit. Namimiss na ng taong bayan ang Blue Ribbon Committee sa live hearing nila. Kasi doon nga ho sa ICI, wala tayong nadidinig na kumpletong detalye. Ayaw nilang mag-live eh. Marami na nagpipetisyon na mag-live ang ICI, ayaw naman gawin. Yung Investigation Independent Commission for Infrastructure, ayaw nila. Baka hindi marunong silang magtanong, kaya ayaw nilang makikita at matinig ang taong bayan. Diba? Ay alam nyo, pagka live, abay nakakaya pag ang tanong mo dyan santok sa buwan.
mayroong mga senador nga, ang ginagawa ay puro hugas kamay at saka pagsisipsip at saka minsan ang mga comment at tanong, suntok talaga sa buwan, nakakatawa eh. Sana yung mga taga-ICC, taga-ICI, hindi ganun, taga-ICI. Okay? So, ano pong inyong masasabi niya? Sunod na ating pag-usapan. Bakit gigil na gigil itong si Sara Duterte kay Joseph Claire Castro, Malacanang Palace Officer o Malacanang Officer, Media Officer? Diba? Ay ano kaya kung gawin ni Pangulong Marcos na yan gawing ni OJ Secretary? Eh di lalo na siguro. Baka si Sara ay maglupasay na. Kasi si Remulla na kanyang galit din kay Remulla yan, naging ombudsman. Pagkatapos kung halimbawa si Castro gagawing Justice Secretary, qualified naman kasi abogado. Abay baka maglupasay na yung mga DDS at saka si Sara. Gigil na si Sara, hindi niya malaman kung paano niya titirahin, babalikan si Castro, wala naman siyang magawa. Dahil si Castro, abogado rin. Pasintabi na marami nagsasabi ang mga lingwahe at dating paliwanag ni Vice President Sara Duterte para hindi abogado. Kaya palagi siyang nasuspalpal, lagi siyang nababara, nagbabakfire sa kanya ang kanyang mga statement kapag sumasagot na itong si Castro. Malacanang press officer pa lang yan. Paano pagka naging DOJ secretary? Hindi ko naman sinabing siya yung gagawin secretary. Sinasabi ko lang kung sakali na siyang ilagay. Nako, di lalo na. Maraming mga kasong mabubuhay dyan. Yung naiwan ni Boying Remulla, ibubuhayin lahat yan ni Castro. Hindi, yung si Jose Castro, wala yatang takot eh. Kita mo kung banggain araw-araw. Lahat ng tanong ng media tungkol kay Sara at yung sinasabi ni Sara, sinasagot niya. Kaya lutang na lutang kung sino ang tunay na abogado, sino ang tunay na may alam pagdating sa mga pronouncement, legal basis, legal issue, at saka yung responsibilidad bilang opisyal ng bansa. Yung Vice President o yung Malacanang media officer, ayun ho yun eh. Although parang nagpipersonalan, pero walang magawa, wala talagang magawa. Ilang beses ko na nakita yung mga sagutan nila. Malayo ang argumento ni Sara kumpara kay Castro. Kasi si Castro, 3 in 1 nga yan eh. Di ba na ko pa sinasabi? Hindi lang spokesman ng Malacanang, yan ay broadcaster, yan ay vlogger. So yung tatlong yung pag pinagsama-sama mo talaga, maraming alam yan. Broadcaster, vlogger, Malacanang spokesperson na ang dating, at abogada pa. Ay si Sara, ano ba si Sara? Vice President. Ano pa? Wala na. Yun lang eh. Vice President lang siya eh. Hindi naman siya naging magaling na abogado bilang officer of the court. Wala naman tayong napakinggang malalaking kasong nahawakan ito at naipanalo. Wala. Vice President lang siya at dating mayor. Yun lang yun. O iba paano? Anyway, yung kanilang sinasabi na parang nagpipersonalan, bahala kaya. Bahala sila. Ang dating parang entertainment. Nakaka-entertain ito sa mamayang Pilipino kasi nalalaman natin kung sino ba ang may laman, sino ang may malinaw na argumento, sino ang pinakikinabangan ang sinasabi, at sino yung basura ang mga ginagawa at sinasabi. Kayo nang bahala.